لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pag-aaral ng aklat na Paniniwalang Pinagaan, nandito na po tayo sa haliging Al-Imanu bil Yawmil Akhir, ang pananampalataya sa huling araw. Ang haliging ito ng pananampalataya ay kabilang sa mahalagang pundasyon ng reliyong Islam at hindi po maisakatuparan at malubos ang pananampalataya ng isang tao malibang sa pamamagitan nito. At ang pananampalataya sa huling araw ay may dakilang kahalagahan ayon sa binanggit ni Allah na mga magaganap sa maraming bahagi ng Quran at marami pong paraan ang pagbabangkit sa Quran. Ang araw na ito ay araw ng pagbangon. Ito'y araw na tiyak at katotohanan. Hindi po ito mapag-aalinlangan. Sa araw na ito ay mayroong mga dakilang magaganap, mga dakilang kalagayan. Araw ng katarungang hindi matatakasan. Araw ng balita o ulat ng katapatan na walang kasinungalingan. Kagaya sa sinabi ni Allah, "Pawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Kaya sumpa man sa Panginoon ng langit at lupa, tunay na ito ay talagang katotohanan, tulad ng anuman na kayo ay bumibigkas niyon. Ito ay sa Ad-Dariyat number 23 ang bilang ng talata. Sa talatang ito ay inihalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katiyakan at katotohanan ng araw ng pagbangon o araw ng paghukom sa katotohanan ng kawalang pagdududa sa pagbigkas ng tao kapag bumibigkas ito. Bawat isa sa atin hindi nagdududa na siya ay nagsasalita. Ganon ang paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katiyakan at katotohanan ng araw ng paghukom. Sinabi pa niya na ganito ang ating mababasa. Itong babasahin natin ay sa Suratul Mutaffifin. "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Ang salin, walang nagpapasinungaling doon kundi bawat tagalabag na makasalanan. Ang dakilang haligi na ito na pananampalataya sa huling araw ay palaging iniuugnay, ikinukoneksyon o ipinapariha at isinusunod sa pananampalataya kay Allah sa marami pong bahagi ng Quran. Halimbawa, basahin natin ang isang aya sa Suratul Baqarah. "Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika." Ang pagpapakabuti ay hindi na magbaling kayo ng mga mukha ninyo sa harap ng silangan at kanluran. Subalit ang pagpapakabuti ay ang sinumang sumampalataya kay Allah at sa huling araw. Dito naman ay idinugtong o isinod o ipinariha ang huling araw sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang aya sa Suratul Ahzab, basahin para natin ang talatang ito. "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Talagang ang nagkaroon kayo sa sugo ni Allah ng isang huwarang maganda para sa sinumang naging nag-aasam kay Allah, kadutong, at sa huling araw at nag-alaala kay Allah ng madalas.
talata 21 ng Al-Ahzab. Isa pang talata sa Suratun Nisa naman ang ating babasahin. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Ano ang pinsala sa kanila kung sakaling sumampalataya sila kay Allah at sa huling araw at gumugol sila mula sa itinusto sa kanila ni Allah, laging si Allah sa kanila ay maalam. Number 39 ang bilang ng talata ng Suratun Nisa. At ang pananampalatayang ito sa huling araw ay ipinangaral po ng lahat ng mga propeta. Nilinaw nila ang kahalagahan nito, ang dakila nitong epekto sa pamumuhay at kaasalan ng mga tao. Dahil dito, sinabi ni Allah na ang ating babasahin ay Al-Baqarah number 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ganito ang ating mababasa sa salin. Tunay na ang mga sumampalataya, ang mga nagpakahudyo, ang mga Krisyano, ang mga sabayano, ang sinumang sumampalataya kay Allah at sa huling araw at gumawa ng maayos ay ukol sa kanila ang pabuya nila sa ganang Panginoon nila at walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. Sa talatang ito ay pagkatapos na ipinariha at idinugtong ang pananampalataya kay Allah sa pananampalataya sa huling araw, ay isinama ang ikatatlo na paggawa ng kabutihan o mabubuting gawa. At ang tatlong ito ay sinang-ayunan at napagkasunduan ng lahat ng mga batas na nasasaad sa lahat ng mga kasulatan ng naunang mga propeta na ikinasi sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga sugo ay parehong nangaral ng tatlong ito na parehong nasasaad sa lahat ng mga kasulatan. Halimbawa, basahin natin ang Suratul Mujadila number 22 na ganito ang ating mababasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Hindi ka makatatagpo ng mga taong sumasampalataya kay Allah at sa huling araw na nakikipagmahalan sa sinumang sumalangsang kay Allah at sa sugo niya. Kahit paman ang mga ito ay mga magulang nila o mga anak nila o mga kapatid nila o ang kanila. Ang mga iyon ay sinulatan niya sa mga puso nila ng pananampalataya at inalalaya niya sa pamagitan ng Espiritu mula sa Kanya. Magpapasok siya sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Nalugod si Allah sa kanila at nalugod sila sa Kanya. Ang mga iyon ay ang lapian ni Allah. Pansinin, tunay na ang lapian ni Allah ay ang mga matagumpay. Sa salita pong ito ni Allah na hindi ka makatatagpo ng mga taong sumampalataya kay Allah at sa huling araw, ay naglilinaw sa atin na lahat ng mga taong sumampalataya na magmula pa sa unang tao hanggang sa huling tao sa mundong ito ay magkasama palagi ang kanilang pananampalataya, ang pananampalataya kay Allah at sa huling araw.
Pagkatapos nito ay binanggit ni Allah sa talatang ito ang resulta ng pananampalataya kay Allah at sa huling araw na kung saan ito'y likas sa mga taong sumampalataya ang muwala. Ang salin natin ng muwala, pakikipagtangkilikan na natin ang natatalakay sa naunang mga aralin. Na ang kahulugan ng pakikipagtangkilikan, pag-ibig, pag-adya, at pagkampi ng bawat mananampalataya. At natural din na kabaliktaran ang damdamin nila sa mga kumakalaban sa kanilang pananampalataya na mga kufar o mga tumangging sumampalataya. Kahit pa man sila'y pinakamalapit na mag-anak ayon sa talatang ito. Gayon din naman, sa simula pa lamang ng aklat na ito ay sinipi na ng may akda ang hadith na kasagutan ng propeta sa tanong ni Jibril alayhisalam tungkol sa iman na sinabi ng propeta, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fir riwaya wal ba'thi ba'dal maut wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Na sumampalataya ka kay Allah sa mga anghel niya, mga kasulatan niya, mga sugo niya at huling araw. Sa ibang riwaya o ulat at ang pagbangon matapos ng kamatayan. At sumampalataya ka sa pagtatakda sa kabutihan nito at kasamaan nito. Napakadakila ang araw na ito dahil sa mga nakakakilapot, nakakahilakbot na kalagayan nito at magaganap na pagtutuos na kung kaya marami itong katawagan na umabot ng 80 pangalan ayon sa mga ulama na ang bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng kahulugan. Sa mga Arab po kasi sa lengguwaheng Arabi, kapag ang isang bagay ay dakila o dinadakila at pinahahalagahan, dumadami ang katawagan nila dito. Ito yata ay karaniwan lamang din sa lahat ng lengguwahe. Halimbawa, kagaya po sa salitang tabak. Dahil sa kahalagaan nito sa mga Arab sa kanilang kapanahonan, sa panahon pa ng Jahiliya, umabot ang katawagan nito sa lengguwaheng Arabi nang humigit kumulang na sinasabi ng mga magagaling sa lengguwahe na umabot daw ito ng halos 500 na pangalan. Ang salitang tabak pa lamang o espada. Gayon din naman, dahil sa kadakilaan at kahalagahan ng huling araw, tinawag ito ni Allah sa iba't ibang pangalan sa Quran. Kabilang sa mga pangalang ito ay banggitin natin ng ilan. Halimbawa, Yawmut Tanad, ibig sabihin, ang araw ng pagtatawagan. Al-Yawmul Maw'ud, o ang araw na ipinangako. Al-Yawmul Haq, ang araw na totoo. Yawmut Taghabun, ang araw ng lamangan. Yawmul Khuruj, ang araw ng paglabas. Yawmul Khulud, ang araw ng pamamalagi. Yawmul Wa'id, ang araw ng pagbabanta. Yawmul Jama', ang araw ng pagtitipon. Yawmuddin, o ang araw ng paghukom. Yawmul Qiyamah, Yawmul Azifa, Yawmul Talaq, Yawmul Hisab, Yawmul Ba'ath, Yawmul Fasl, Yawmul Hasra, Yawmul Waqtil Ma'lum, Al-Qari'ah, As-Sakha, At-Tamatul Kubra. Ito lamang ang ating mga itinala na dapat din po nating malaman ang mga epekto at mabubuting bunga ng pananampalataya sa huling araw na kung saan makikita sa buhay ng isang mananampalataya sa kanyang kaasalan at praktikal niyang pamumuhay. Ang pananampalataya sa huling araw ay may maraming mabubuting epekto at mga bagay na resulta ng pananampalataya sa araw na ito. Sapagkat ang madalas po na pagninilay-nilay ng tao tungkol sa dakilang araw na ito, paggugunita sa mga dakila at nakakakilabot
na magaganap sa araw na ito. Ito po ay nagpapalakas sa pananampalataya, sanhi ng pananatiling matuwid na Muslim at pangingilag sa pagkakasala. Kabilang din po sa mga epekto ng pananampalataya sa huling araw ay ang lubusang paghahanda para sa dakilang araw na ito. Sapagkat kapag alam at nakatitiyak ang isang Muslim sa darating na araw na ito, tiyak din na kanya itong paghandaan ng seryosohan at lubusan. Kabilang din sa mga epekto ng pananampalataya sa huling araw ay ang palagiang pagkadama na si Allah ay laging nakamasid at ang palagiang pagtutuos sa sarili sa mga kinikilos at ugali, sapagkat alam niya na tiyak na darating ang araw ng pagtutuos at paghahatol at mayroong gantimpala at parusa na hindi kayang mailarawan ng pag-iisip ng tao na paraiso at impyerno. Kapilang din sa mga epekto ng pananampalataya sa huling araw ay ang pag-iingat sa mga kasalanan at pagtatawba, pagbabalik loob kay Allah. Kabilang din dito ang pagtitimpi, pagtitiis upang hindi matangay sa mga lohong pangmundo at pagpipigil sa sarili sa mga paanyaya ng sariling nasa o pithaya, sapagkat darating ang araw na ang lahat ng tao ay harap kay Allah upang hatulan ayon sa mga ginawa. Gayon din naman, kapag naisakatuparan ng isang Muslim ang tiyakang pananampalataya sa huling araw, ay tiyak na itatangi niya ng higit ang kabilang buhay kaysa sa pangmundong buhay. Na kung kaya lahat ng pagsusumikap niya sa mundong ito ay paghahanda para sa kaniyang kabilang buhay. Gayon din naman ang pananampalataya sa huling araw ang nagtutulak sa isang Muslim na maging tunay na Muslim sa pamumuhay at patuloy na magpapakatuwid na Muslim. Magsusumikap siyang alamin at isabuhay kung ano ang kautusan ni Allah. Gayon din naman, ang pananampalataya ng isang Muslim sa huling araw ang pangunahing dahilan ng pagtanggap at pagkalugod niya sa anumang dumating na tadhana o kapalaran sa buhay at pagtitiis sa anumang pagsubok at sakuna, sapagkat siya ay nakakatiyak na papalitan naman ni Allah ng pabuya ang mga pagsubok at sakunang ito sa buhay. Mayroon pang maraming mga mabubuting epekto ang pananampalataya sa huling araw, sapat na ang ilang ito na ating nabanggit. Sinabi na may akda, huwa al-i'tiqadul jazim anna Allah Ta'ala yu'akhiru al-ibada li yawmin yab'athuhum fihi min quburihim. Ito ay ang paniniwalang tiyakan na si Allah ay mag-aantala sa mga tao para sa araw na bubuhay sila sa kanila roon mula sa mga libingan nila. Ito po ang pakahulugan ng huling araw. Ang pag-aantala sa mga tao sa araw na bubuhayin ni Allah sila mula sa mga libingan nila. Bakit sila bubuhayin? Upang wayuhasibuhum ala a'malihim. Makikipagtuos siya sa kanila sa mga gawa nila. At ano naman ang mga bunga at epekto ng pagtutuos? Upang gagantimpalaan niya ng pinakamaganda ang mga alipin niyang gumawa ng kabutihan at ang mga gumawa naman ng kasamaan ay kaparusahan wa yajazihim alaiha imma bil jannati awin nar, at gaganti siya sa kanila sa mga ito ng alin sa dalawa, ang paraiso o ang impyerno. Ito ang buod na kahulugan ng pananampalataya sa huling araw. Nagsabi sa Allah, innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Nag-aantala lamang siya sa kanila para sa isang araw na mapatititig doon ang mga paningin. Nagsabi pa siya,
za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Nag-angkin ang mga tumangging sumampalataya na hindi raw sila bubuhayin. Sabihin mo, oo naman. Sumpa man sa Panginoon ko, talagang bubuhayin nga kayo. Pagkatapos talagang babalitaan nga kayo hinggil sa ginawa ninyo. Iyon kay Allah ay madali. Nagsabi pa siya, wa yawma taqumu as-sa'atu yawma'idhin yatafarraqun fa'ammal ladhina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdati yuhbarun wa ammal ladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Sa araw na sasapit ang huling sandali, sa araw na iyon ay magkakahati-hati sila. Kaya hinggil naman sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, sila sa isang halamanan ay pagagalakin. Kaya hinggil naman sa mga tumangging sumampalataya at nagpasinungaling sa mga talata namin at pakikipagkita sa kabilang buhay, ang mga iyon sa pagdurusa ay mga padadaluhin. Pakikipagkita sa kabilang buhay, ito ang tinutukoy na huling araw. Pagkatapos nito ay babanggitin ng may akda na ang pananampalataya sa huling araw ay naglalaman ng ilang mga bagay na narapat na sampalatayanan upang maisakatuparan ang tunay na pananampalataya sa huling araw. Babanggitin niya dito ang ilang mga paniniwala na kung saan ay mahalagang bahagi ng pananampalataya sa araw ng paghukom o huling araw. Sinabi niya, wa mimma yadkhulu fil imani bil yawmil akhir ma yali, kabilang sa mga napaluloob sa pananampalataya sa huling araw ang sumusunod. Ang una niyang binanggit ay ang mangyayari matapos ang kamatayan, sapagkat bawat bagay ay may takdang katapusan. Kaya sinabi ni Allah, likuli ajalin kitab, ito ay sa Ar-Ra'd ang ating binasa, na ang kahulugan para sa bawat taning ay may pagtatakda. Matapos ang kamatayan ay mayroong buhay na tinatawag na buhay sa barzakh. Bago pa ang huling araw o araw ng pagbangon, sabi na may akda, awalan al-imanu bima yakunu ba'dal maut. Una, ang pananampalataya sa anumang mangyayari matapos ng kamatayan. Min mu'ayanatil malaikati hinal ihtibar wa fitnatil qabril hasilati min su'alil malakain lil 'abdi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi wa 'adabil qabri wa na'imihi mimma yakunu fi hayatil barzakh. Gaya nito ang pagkakita sa mga anghel sa sandali ng paghihingalo, ang pagsubok sa libingan na mangyayari mula sa pagtatanong ng dalawang anghel sa taong nakalibing tungkol sa Panginoon niya, relihiyon niya at propeta niya, at ang pagdurusa sa libingan o kaginhawaan doon kabilang sa buhay sa barzakh. Ang buhay na ito ay kaugnay sa huling araw na narapat sa isang Muslim na sumampalataya sa buhay na ito matapos ang kamatayan, na makikita niya ang mga anghel. Ito man ay ang maghahatid sa kanya ng balitang nakagagalok o balitang nakakakilabot na parusa. Gayon din naman, narapat siyang sumampalataya sa pagsubok sa libingan, na kung saan pagtatanong ng dalawang anghel tungkol sa kung sino ang Panginoon niya, ano ang relihiyon niya, at sino ang propeta niya. Gayon din naman, narapat siyang sumampalataya sa kaparusahan sa libingan pa lamang o kaya'y kaligayahan. Ang mga ito ay mga bagay na pang nakalingid, hindi nakikita, na magaganap matapos ang kamatayan sa buhay sa barzakh,
na narapat sampalatayanan ng isang Muslim. Sinabi ng Sheikh Al-Albani, "Inna man namata faqad qamat qiyamatuhu as-sughra." Kapag namatay ang tao, ay naganap na sa kanya ang maliit na pagbangon sa kanya. Ibig sabihin, kung maliit na pagbangon ang kamatayan, mayroong malaking pagbangon at inshallah, yun ay matatalakay natin sa susunod na aralin. Nanangahulugan na nagsimula sa taong ito ang ilang mga kalagayan sa huling araw kapag ang tao ay nalagutan na ng hininga. Na kung saan nagsabi si Allah, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq." Kung sakaling nakakikita ka kapag nagpapanaw sa mga tumangging sumampalataya ang mga anghel habang humahagupit sa mga mukha nila at mga likod nila at nagsasabi, "Lumasap kayo ng pagdurusa ng pagkasunog." Nagsabi pa siya, "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Tunay na ang mga nagsabi, si Allah ay ang Panginoon namin. Pagkatapos nagpakatuwid, magbababaan sa kanila ang mga anghel na magsasabi, "Huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magala kayo sa paraiso na sa inyo dati ay ipinangako." Dito binanggit ni Allah ang dalawang pangkat. Ang pangkat ng mga taong hinahagupit ng mga anghel ang kanilang mga mukha at likod. At ang pangkat ng mga taong maliligaya na pararatnan ng mga anghel ng mabuting balita ng pagpasok sa paraiso. Gayon din naman, may mga bagay na magaganap sa barzakh. Sinabi ni Allah, "Wahaqa bi ali fir'auna su'ul adab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab." Kaya nagsanggalang sa kanila si Allah sa mga masagwang gawa ng ipinakana nila. Pumaligid sa mga kampo ni Paraon ang kasagwaan ng pagdurusa. Ang apoy, isasalang sila roon sa umaga at gabi. Sa araw, nasasapit ang huling sandali, ang araw ng paghukom, ay sasabihin, "Magpapasok kayo sa mga kampo ni Paraon sa pinakamatindi sa pagdurusa." Ang talatang ito'y nagtuturo sa atin ng kaparusahan sa buhay sa barzakh. Ang kaparusahan na maliban pa sa kaparusahan sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom na kung saan kaparusahan na sa impyerno. At marami ang mga batayan tungkol sa kaparusahan sa libingan. Ang nakalulungkot, maraming mga tao ang tumatangkilik ng kaisipang ateismo, ang tumangging sumampalataya sa kaparusahan sa libingan, bagkus tumanggi silang sumampalataya sa kairalan ng tagapaglikha na atin ang natalakay sa naunang mga aralin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu wa annahu la yasma'u qara'an 'alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayaqulu lahu anzur ila maq'adika minan nar qad abdaraka Allahu bihi maq'adan minal jannah."
fayarahuma jami'an wa amal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu nasu fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudribu bimakariqa min hadidin darbatan fayasehu sayhatan yasama'uha mayalihi ghairat thaqalain. Ang salin, tunay na ang tao kapag inilagay siya sa libingan niya at tumalikod sa kanya ang mga kasamahan niya, ay tunay na talagang makaririnig ng mga tunog ng mga sapi ng paa nila. May pupunta sa kanya na dalawang anghel, saka magpapaupo ang dalawang ito sa kanya, saka magsasabi ang dalawang ito, ano noon ang sinasabi mo kaugnay sa lalaking ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya hinggil sa mananampalataya, magsasabi ito, sumasaksi ako na siya ay lingkod ni Allah at sugo niya. Kaya sasabihin sa kanya, tumingin ka sa upuan mo sana mula sa impyerno. Nagpalit nga sa iyo nito si Allah ng isang upuan mula sa paraiso. Kaya makakikita siya sa dalawa ng lahatan. Hinggil naman sa mapagpaimbabaw o munafiq at kafir, tagatangging sumampalataya, sasabihin sa kanya, ano noon ang sinasabi mo kaugnay sa lalaking ito? Kaya magsasabi ito, hindi ako nakaalam, ako noon ay nagsasabi ng sinasabi ng mga tao. Kaya sasabihin, hindi ka nakaalam at hindi ka sumunod sa nakakaalam. Popokpokin siya sa pamagitan ng martilyong yari sa bakal ng isang pukpok. Kaya mapasisigaw siya ng isang sigaw na maririnig ng nasa tabi niya na iba pa sa tao at jin. Ang hadith na ito ay muttafaqun alay. Inulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim na kung saan ay nagtuturo sa atin na may kapursahan sa libingan. Ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu na nagsabi na paraan ang propeta, basbasan siya ni Allah at pangalagaan sa dalawang libingan sa kanagsabi siya, Mara Nabiyo sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqal innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibana fi kabir ama ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amal akharu fakana yamshi bin namima thumma akhadha jaridatan rataban fashaqqaha nisfain fagharaza fi kulli qabrin wahida qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qal la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Tunay na silang dalawa ay talagang pinagdurusa. Hindi silang dalawa pinagdudurusa dahil sa isang malaking kasalanan. Kasalanang hindi naman mahirap na iwasan at hindi naman kabilang sa malalaking kasalanan. Amahaduma fakana la yastatiru min al-bawl. Hinggil sa isa sa kanilang dalawa, siya noon ay hindi nagtatakip ng sarili laban sa ihi. Ang tinutukoy na hindi siya umiiwas sa talsik ng ihi. Wa amal akharu fakana yamshi bin namima. At hinggil naman sa isa pa, siya noon ay nagkakalat ng chismis. Pagkatapos kumuha siya ng isang sariwang palapa ng datilis, saka biniyak niya ito sa dalawang hati, saka nagtusok sa bawat libingan ng isa. Nagsabi sila ang mga sahaba, Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? O sugo ni Allah, bakit mo ginawa iyan? Nagsabi siya, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Harinawa, ang pagdurosang ito ay pagagaanin para sa kanilang dalawa hanggat hindi natutuyo ang dalawang iyon, ang dalawang palapa ng datilis. Ang kahatulan po mga kapatid, ang hukom at gawain ito po ay bukod tangi sa propeta ayon sa mga ulama. Sapagkat bilang propeta, siya lamang ang kinakasihan ni Allah ng mga bagay na pangnakalingid,
mga bagay na hindi nakikita. At wala nang susunod pang propeta pagkatapos niya. Ipinabatid sa kanya ni Allah na pinarusahan ang nakalibing at ipinabatid sa kanya na magpapagaan sa pagdurusa ang sariwang palapa ng datilis hanggat hindi ito natuyo. Kaya naman, hindi po ipinahintulot na gawin ito ng sinuman sa alinmang libingan dahil wala nang kinakasihan ni Allah ng mga nakalingid o mga hindi nakikita na bagay matapos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon pa pong hadith na mula sa ulat ni Abu Sa'id al-Khudri na ganito ang ating mababasa. Ang ating babasahin ay salina. Habang ang sugo ni Allah ay nakasakay sa mola, sa taniman, bukirin ng Banu an-Najjar, ang mola ay lumihis at muntik nang nahulog ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkataon na mayroong 5 o 6 na puntod doon. Kaya siya nagtanong kung sino ang nakakaalam, kung sino ang nakalibing doon. May isang lalaki ang sumagot na sila'y namatay sa panahon na ang mga tao ay nagtatambal sa panahon pa ng Jahiliyyah, mga musyrik. Sinabi ng propeta, ganito ang ating mababasa, Faqala inna hadhil ummata tubatala fi quburiha falawla alla tadafanu la da'autullaha ay yasmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Tunay na ang umma na ito ay pinarurusahan sa kanilang libingan. Kung hindi lang kayo titigil sa paglilibing, ay talagang hihilingin ko kay Allah na iparirinig niya sa inyo ang kaparusahan sa libingan na naririnig ko. At humarap siya sa amin, sabi ng tagaulat, at nagsabi, Ta'awwadu billahi min adabin nar. Magpakupkup kayo kay Allah sa kaparusahan ng impyerno. Nagsabi kami, Na'udhu billahi min adabin nar. Nagpapakanlong kami kay Allah sa kaparusahan ng impyerno. Nagsabi siya, sallallahu alaihi wasallam, Ta'awwadu billahi min adabil qabr. Magpakupkup kayo sa kaparusahan ng libingan. Nagsabi kami, Na'udhu billahi min adabil qabr. Nagpapakupkup kami kay Allah sa kaparusahan ng libingan. Nagsabi siya, Ta'awwadu billahi minal fitna ma dhahara minha wa ma batan. Magpakupkup kayo kay Allah sa mga pagsubok na lantad at lingid. Nagsabi kami, Na'udhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nagpapakupkup kami kay Allah sa mga pagsubok na lantad at lingid. Nagsabi siya, Ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal. Magpakupkup kayo sa pagsubok ng ad-dajjal. Nagsabi kami, Na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Nagpapakupkup kami kay Allah sa pagsubok ng ad-dajjal. Ang mga batayan tungkol sa kaparusahan sa libingan, napakarami na kung saan tinatanggihan itong paniwalaan ng mga ateista na ayon sa kanila, kung buksan naman daw ang libingan kasi ay wala naman makikitang tanda ng pagdurusa at kaligayahan ang mga nakalibing. Ito ang katwiran ng mga ateista tungkol sa mga bagay na pang nakalingid o hindi nakikita. Dahil hindi sila maniniwala sa anumang bagay na hindi daw kasi nakikita. Samantalang ang pundasyon naman ng paniniwala ng mga mananampalataya ay ang pananampalataya sa mga bagay na nakalingid, ghaib. Kagaya sa sinabi ni Allah, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, ang aklat na ito ay walang alinlangan dito.
isang patnubay ukol sa mga muttaqin, tagapangilad, magkasala, mga taong may takwa, na mga sumasampalataya sa al-ghaib na kalingid, nagpapanatili ng pagdarasal at mula sa itinustos namin sa kanila ay gumugugol. Kaya naman, ang sinumang hindi sumampalataya sa nakalingid at sapat na para sa kanya ang mga nadadama ng mga pandama daw niya na kagaya sa pandinig, paningin, yung 5 pandama ng tao, yun ay sapat na. Ang anumang bagay na hindi nakikita, hindi narinig, ibig sabihin hindi nadadama, ay hindi niya sasampalatayanan. Siya, ang taong ito ay hindi totoong mananampalataya. At ipinabatid na sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang makakadama lamang ng pagdurusa at kaligayahan ay ang nakalibing at hindi ang taong buhay na nasa labas ng libingan na nag-aangking wala siyang nakikitang pagdurusa at kaligayahan. Sapagkat ang buhay na nakalibing ay magkaiba at magkahiwalay sa buhay ng nasa labas ng libingang tao na buhay. At kung paano ang bawat isa sa atin ay walang karapatan at katwiran na magsabi ng tungkol sa nararamdaman at nadadama ng kanyang kapwa. Gayon din naman, ang buhay na nasa labas ng libingan ay walang katwirang siya ay magsasabi na walang nararamdaman na pagdurusa ni kaligayahan ang patay na nasa libingan. Samantalang ang mga Muslim ay nararapat na sumampalataya sa anumang ipinabatid sa atin ni Allah at ipinaalam sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa ang pumanaw ay nasunog, kinain ng mabangis na hayop o nalunod, sumasampalataya tayo na sila'y may buhay sa barzakh, sapagkat si Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Thaniyan, al-imanu bisaati wa asyratiha. Ikalawa, ang pananampalataya sa oras o huling sandali at mga tanda nito. Nagsabi sa Allah, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id. Si Allah ang nagpapaba ng aklat kalakip ng katotohanan at timbangan. Ano ang magpapabatid sa iyo na marahil ang huling sandali ay malapit na? Nagmamadali nito ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga sumasampalataya ay mga nababagabag dito at nakakaalam na ito ay ang katotohanan. Pansinin, tunay na ang mga nag-aalangan hinggil sa huling sandali ay talagang nasa isang pagkaligaw na malayo. Nagsabi pa si Allah, "Pahal yanzuruna ila sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum." Kaya naghihintay kaya sila ng maliban pa sa huling sandali na sumapit ito sa kanila ng bigla sapagkat dumating na ang mga tanda nito. Kaya papaanong ukol sa kanila kapag dumating ito sa kanila ang paalaala sa kanila. Ang huling sandali ay katotohanan sapagkat lahat ng bagay, alam natin, mayroong taning. Pawakasan ni Allah ang buhay ng lahat ng mga nilikha at ang mundong ito. Kung paano kinikilala ng matino nating pag-iisip na lahat ng mga umiral sa universe na ito, sa santinakpang ito, ay nararapat din na mayroong dakilang tagapagpairal na atin ang natalakay sa unahan sa ating paksang rububiya. Narapat lamang din na lahat ng mga umiiral na may simula ang pag-iral ay may katapusan din
ang pag-iral nito. Kagaya sa sinabi ni Allah, idha syamsu kuwirat, wa idha nujumun kadarat, wa idha al-jibalu suyirat. Itong binasa natin ay sa Suratul Takwir. Wa idha as-samaa'u fatarat, wa idha al-kawakibu tatarat, wa idha al-biharu fujirat. Ang mga talatang ito na aking binasa sa inyo, ito pa ay nagsalita tungkol sa huling sandali ng pag-iral ng mga nilikha. ومن أشراط الساعة الكبرى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم, kabilang sa mga malaking tanda ng huling sandali ay ang tinukoy ng sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago darating ang huling sandali. Ito po ay magkakaroon muna ng mga tanda na mauuna. Ang mga tandang ito ay dalawang uri, mga maliliit at malalaking tanda. Ang maliliit na tanda, ito po ay panimula sa mga malalaking tanda. Inahalat ako mahata taraw na qablaha 10 ayat, fadhakara dukhan, wad-dajjal, wad-daba, wa tulu' asy-syamsi min maghribiha, wa nuzul Isa bin Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathata khusuf, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arab, wa akhiru dhalika narun takhruju min al yaman tatrudu nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Tunay na ito ay hindi sasapit hanggang sa makakita kayo bago nito ng 10 tanda. Saka binanggit niya ang una, ang usok, ikalawa, ang bulaan, ikatatlo, ang hayop, ikaapat, ang pagsikat ng araw mula sa kanluran, ikalima, ang pagbabaan ni Jesus na anak ni Maria, ikaanim, ang Gog at ang Magog, ang 3 paglamon ng lupa, ikapito, isang paglamon sa silangan, ikawalo, isang paglamon sa kanluran, ikasiyam, isang paglamon sa Arabia, at ikasampo, ang kahuli-hulihan doon ay isang apoy na lalabas sa Yemen na magtataboy sa mga tao patungo sa pagkakalapan sa kanila. Ang pagkakalapan na lugar na kung saan may mga riwaya na ito ay sa Asyam, na kung saan kakalapin ang lahat ng mga bumangon sa araw ng pagbangon upang haharap sa paghahatol. Ang mga tandang ito ay tinatawag na malalaking tanda. Tungkol naman sa mga maliliit na tanda, ito ay napakarami. Mayroon ito na naganap sa panahon ng propeta. Mayroon namang naganap matapos na ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon namang hindi pa nagaganap. At mayroon ding patuloy na nagaganap. Samantalang ang malalaking tanda, kapag ito'y naganap, ay tuloy-tuloy at sunod-sunod itong magaganap. Ang mga ito ay magaganap ng biglaan. Wa maji'u sa'ati mubaghit sari'. Ang pagdating ng huling sandali ay biglaan na mabilis. Nagsabi si Allah, yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yasalunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa huling sandali. Kailan ang pagdaong niyon? Sabihin mo, ang kaalaman nito ay nasa ganang Panginoon ko lamang. Walang maglalantad nito para sa oras nito, kundi siya. Bumigat ito sa mga langit at lupa. Hindi ito pupunta sa inyo malibang biglaan. Nagtatanong sila sa iyo na para bang ikaw ay mausisa tungkol dito. Sabihin mo, ang kaalaman dito ay nasa Panginoon ko lamang. Subalit, ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaalam. Lahat po ng mga propeta kabilang na si Jesus, kapag tinanong kung kailan ang huling sandali o oras o araw ng
paghuhukom. Ang sinasabi nila, hindi nila alam. Diyos lamang ang nakakaalam. Nagsabi pa siya, وَمَا أَمْرُ سَاعَةٍ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. Walang iba ang lagay ng huling sandali kundi kaya ng kisap ng paningin o higit na malapit. Walang nakakaalam nito at darating lamang ito ng biglaan. وَقِيَامُهَا يَكُونُ بِنَفْخَةِ السَّعْقِ. Ang pagsapit nito ay sa pamagitan ng pag-ihip ng pagkahimatay. Nagsabi si Allah, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Iihip sa tambuli, saka mahihimatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa, maliban sa sinumang niloob ni Allah. At ito ang unang pag-ihip, na pag-ihip ng kamatayan ng lahat ng mga nilalang. At pagkatapos nito ay ang ikalawang pag-ihip na pag-ihip ng muling pagkabuhay. Thalithan, al-imanu bil ba'ath. Ang ikatatlo, ang pananampalataya sa pagkabuhay. Wa huwa ikhrajullahi ta'ala al-ibada min quburihim ahya'an hufatan. Ito ay ang pagpapalabas ni Allah sa mga tao mula sa mga libingan nila na mga buhay, na mga nakayapak, na hindi mga nakasapin ang paa. Walang suot sa paa. Kung pagnilayan natin ang kalagayan at tanawin sa panahong iyon, dakila at nakakilabot. Magsisilabasan ang mga tao sa mga pinaglibingan sa kanila na ayon sa Quran ay kagaya sa mga balang na nagkalat. At ang kanilang katangian, ghayru munta'ilin, uratan, ghayru muktasin, ghurlan, ghayru makhtunin. Nakahubad na hindi mga nakadamit, na mga supot na hindi mga tinuli. Kung pagnilayan natin ang ganitong kalagayan, ang mga tao ay ibinalik sa original na pagkakalalang sa kanila na hindi natuli. Gaya ng sinabi ni Allah, kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Kung paanong nagsimula kami ng unang paglikha, ay magpapanumbalik kami niyon bilang pangako ukol sa amin. Tunay na kami ay laging magsasagawa. Ang ating binasa ay sa Suratul Anbiya 104. Sabi na may akda, Bohman laysa ma'ahum shay, na mga walang kapansanan, na walang anuman sa kanila. Ibig sabihin, wala silang anumang dala, kahit kasuotang damit. Wadhalika ba'da nafakhati thaniyah fis-sur. Iyon ay matapos ng ikalawang pag-ihip sa tambuli. Nagsabi si Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Pagkatapos iihip dito sa muli, sa kabiglang sila ay mga nakatayo na nakatingin. Nagsabi pa siya, wa nufikha fis-sur فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Iihip sa tambuli, kaya biglang sila mula sa mga puntod patungo sa Panginoon nila ay magmamatulin. Nagsabi naman ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan, uratan, ghurla. Kakalatin ang mga tao sa araw ng pagbangon na mga nakayapak, mga nakahubad, na mga supot. Muttafaqun alay, ibig sabihin inulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Ang pananampalataya po sa araw ng pagkabuhay at lahat ng mga bagay na ito na binanggit na kaugnay sa huling araw ay kabilang sa napakahalagang haligi ng pananampalataya.
Mga kapatid, dito muna natin pansamantalang tapusin ang araling ito at ituloy natin, insyaAllah, kung loloobin ni Allah, ang natitirang mga bagay na narapat sampalatayanan ng isang tunay na mananampalatayang Muslim hinggil sa pananampalataya sa huling araw. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول